ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga kabanay, naghulat nga makita ang ilang mahal sa kinabuhi nga sakay sa MV Trisha Kirsten 3 nga naunlod sa basilan. Rider patay human malatayan og truck nga nawad-an og brake sa Villanueva, Misamis Oriental. Samtang laing rider sab ang patay human mibangga sa kasugat nga van. Pipila ka residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat, mibakwit human sa magnitude 5.4 nga linog. Davao Light and Power Company, gipasabot ang taas singil sa kuryente, apan consumer group mipalag. Og sa mga mekaniko diha, panis mong tanan sa iring nga si Mau Mau nga trusted helper sa pag-ayo og motor sa usa ka ferdad sa Davao Oriental. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mibangga ang usa ka gas tanker sa opisina sa Davao City Water District human matud pa na wad-an og kontrol ang driver. Nakaalerto si John D. Esteban. Midiretso sa opisina sa Davao City Water District ning gas tanker sa bahada ning syudad human mibangga sa gisundang taxi. Ang mga nakaparadang motorsiklo na angin sa kakusog sa impact, libuto ang airbag sa taxi. Nakalingin ko kumalito nila. Bangga lang, karang bangga na sa waiting room, ang karang last na ako niya. Nagabulingit ko kay mga abog diri, dito diri. Dali nga gikordon ang lugar aron masiguro nga luwas ang mga tawo sa palibot. Dahil gisuta sa Davao City Fire District hangtod sa nasiguro nga walay leaking, hinuon walay sulod ang tanker. Unsa man ito? Exactly, mga... Na-loose brake ka? Yes, ma'am. Sir, unsa ka daghan ang karga nimo? Wala garga, ma'am, imti. Temporaryo nga gipasiradaan sa DCWD ang ilaha bahada office tungod sa hitabo ug mupagula lang og notice kung kanus ang mobalik ang operasyon. Nagpahigayon sab daw sila og preemptive evacuation human sa insidente aron masiguro ang kaluwasan sa staff ug customer. Ang ubang customer wala na nakabayad. Hindi na ko, manang bayad ko ron. Ako ba ang interest ba? Magbayad yung interest. Niya ang interest, gusto kapin dyan, 200 kapin dyan ang interest. Mag-process ka sa ako ang kuan tubig. Magbalik na lang siguro. Balik na lang mo. Sumala sa traffic investigator, samtang gisubay sa driver sa gas tanker ang JP Laurel Avenue, kalit matud pa niining gibanggaan ang taxi nga mo U-turn unta pa DCWD kay mubayad sabog water bill ang pasahero niini. Naguyod ang taxi hangtod sa nagdire-diretso na ang tanker sa opisina sa DCWD ug nabanggaan ang mga nakaparadang motorsiklo. Try niya glikay pero naglisod naman siya kay dako man niya sakyanan. So pag maneuver niya, naguyod niya ang taxi. Nabangga din after pagbangga, nabanggaan po mga motor mga tagilid. So luckily lang po, wala na sulod sa kuan kay ang tele fountain diya, dito siya nahulog. Ang pasahero sa taxi gidala sa ospital human nga nakahiagom og minor injury. Ang driver sa gas tanker magatubang og reckless imprudence resulting to slight physical injury and damage to property. Napareil pa ang investigasyon sa insidente. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Usa ka rider ang patay human nga na overshoot sa dalan ug mibangga sa kasugat nga van. Samtang patay sab ang laing rider human nga aksidenteng malatayan sa usa ka 10-wheeler truck nga nawadan og brake sa Villanueva, Misamis Oriental. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa kuwang dashcam video ni Lawrence Kalingasan, kita ang usa ka rider nga hinay-hinay gadagan sa outer lane sa National Highway sa barangay Katipunan sa Villanueva, Misamis Oriental. Taod-taod, kalit migawas ang usa ka 10-wheeler truck nga naghaguros. Hantod nga nabanggaan og nalatayan ni ene ang motorsiklo. Lakip ang rider, dayon mipadayon og kahulog ngadto kilid sa dalan. Ang aksidente nahitabo pasado alas 4 sa hapon adlawng Lunes. Sa hitabo,
Patay ang rider nga residente sa Bubuntugan, Hasaan, Misamis Oriental. So mura og nawad-an ni siya og break sir, naghaguros padulong di adto sa kural sa kuan sir sa dako pod nga company diri sa Villa. Dadto siya na banda. Samtang ang driver sa mong truck padayong gitambalan karon sa ospital. Human nga nakaangkon og nagkadiyang samad sa kalawasan resulta sa aksidente. Samtang adtong Lunes gyapon, pasado alas 11 sa buntag, dead on the spot ang usa ka motorcycle rider nga residente sa Zone 3 na Tumulan, Tagulwan, Misamis Oriental. Resulta sa pagkabangga niini kontra van. Base sa investigasyon sa PNP, samtang ginabiyahe sa mong van ang dalan sa Sitio Alubihid, Poblasyon 1, Villanueva, Misamis Oriental, na overshoot matud pa ang motor ug mibangga sa mong van. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang rider ug nabangga sa usa ka punuan sa kahoy nga ana kilid sa dalan. Tamo ang giadtuan og naa na po di adto ang taga V-alert nato and gitry nila og resuscitate ang driver sa motor tungod sa injuries nga iya ang na-sustain but sad to say nakabsan gid siya og kinabuhi sir. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang driver sa van. Human ang hitabo apan gibuhian ra. Human nga nagkasinabot kini og ang banay sa biktima. Cyril Chavez, One Mindanao. Nabala karon ang usa ka consumer group sa Davao City sa kapindos pesos per kilowatt hour nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Atong saro nagdetalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ana sa 2 pesos no kapin ang gisaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Naalarma ang usa ka consumer group ni ana gumikan madut-an na pod ang mga konsumante. Hinuon ang Davao Light and Power Company dunay pagpasabot. Atong sayron. Naalarma ang Davao Consumer Movement sa pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company ug kapin 2 pesos matag kilowatt per hour. Daan ang gingon sa Davao Light ang usbaw tungod ni mahal matud pa ang singil sa wholesale electricity spot market tungod sa power plant outages sa nakarabayang mga bulan. Misaka sab daw ang bag-ong government charge, ang Green Energy Auction Allowance, ilawom sa Energy Regulatory Commission. Ano na yung guning balik-balik? Ang market, volatile, matagkaroon niya, gataas ang presyo, dili ba mahimong himuan na pamaagi daan sa kanang mga distribution utility o mga kooperatiba nga every year ino na ni magitang cycle. Ang mga konsumante matud pa ang madut-an niini. Ang pinaka-concern ng ginato din ni Ma'am Jandy ang kanimang yung unsa ba ang kapasidad sa mga consumers nga moapas ani mga matagkaroon niya nga mga pagtaas sa bayronon. Nagtaas ba ang sweldo sa ato ang mga minimum wage earners? Wala. Taas kanunay ang mga presyo sa gasolina, mga patakang palaliton, dili mudugag pagyud ang presyo sa kuryente. So, sa bahin sa Davao Light, kani manggod is pass-through charges. As we all know, ang pass-through charge kani mga generation manggod usa ni siya sa mga nagasaka naog kay dagkag factor si consider ani. Kaning rate manggod nato is temporary lang ni siya. Most likely mo ubos na ni siya and nanami nakita na mga indicators no, na murag ubos ta by February tungod manggod ni balik na online atong mga planta na ay maintenance work tung December. Daghan sab ang nagreklamo kay daw miduble ang ilahang gibayran karong bulan na. Itandi sa nakalbayng bulan. Tubag sa Davao Light, kinahanglan sab daw lantawon ang pagkonsumo sa kuryente dili lang sa pagsaka sa electricity rate. Tan-awon po ng pugo nato ang atong consumption. If tan-awon nato kani ato ang bill karon January, gigamit nato ni sa tong December. So naay possibility na ang ato ang consumption ni saka dili lang ang rate. Daghang holidays. Kung daghang holidays nakasi mong balay. Kung nakasi mong balay, kung na kay aircon most likely ning times 2 po ang number of gamit nimo sa imong aircon. Sara, sumala sa Davao Light and Power Company nga andam ang ilahang opisina sa mga mupasang-at no og reklamo og ilaha matud pa kining lantawon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Miabot na ang technical divers ug mga ekipo nga gamiton aron salumon ang naunlod nga MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatang sakop sa Basilan sa tinguha
nga makita ugaling dunay na trap sa sulod sa maong barko. Samtang padayong naghulat ang mga kabanay sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga wala pa igkita nga gingong sakay sa naunlod nga barko. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Paglaom na lang ang gihuptan sa inahan sa batang si Dina, usa sa mga missing sa naunlod nga MV Trisha Christine 3 sa kadagatang sakop sa Basilan. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. Ginapangita sab ang igsuon ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allah Ta'ala ang nagano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Si Mudar, 7 ka paryente ang missing. Ang pinakabata, 2 anyos. Lahi nga barko daw dapat ang sakyan sa iyang mga paryente. Apan gipabalhin daw sila sa MV Trisha Christine 3. Kung hindi po kami mapakali po, yun po, masakit po. Masakit, matanggap na mo po namin yung patay na. Pero masakit yung hindi namin alam kung nasaan po sila nakapunta. Si Sergeant Wendell Sabuyas, wala pa sab ikita, sumala sa Philippine Army. Kauban niya kaniadto ang nakalingkawas nga si Private Elmer Malinaw. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sir sir. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Samtang miabot na sa Zamboanga City ang 19 ka technical divers o usa ka remote operated vehicle operator. Lakip ang diving equipment nga gamiton sa diving operation. Musalom ang mga technical diver sa gilawmong 76 meters aron masuta kung doon na pabay na ipit o na-trap sa naunlod nga barko. Gamit ang remote operated vehicle o ROV sa Coast Guard, mugawas sa screen kung unsa man ang makuhaan sa kamera sa ubos sa dagat. Sa investigasyon sa pagkaunlod sa barko, nagikamatay sa 18 ka mga tao. Ginalantaw sa Coast Guard nga ang hinungdan sa pagkaunlod kay dunay nahitabong squall sa lawod. Ang squall mao ang kalit nga pagkusog sa hangin nga sagad madungan sa pagbundak sa ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito, parang Subasco. Ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Subling mihiklin ang mga residente sa Kalamansig ug Lebak sa Sultan Kudarat. Human ang magnitude 5.4 nga linog kaganinang kadlawon kung asang epicenter anaa sa lungsod sa Kalamansig. Klase sa eskwelahan ug trabaho gisuspenso sab. Ani a report. Ano kanina tapan? Gilayong mihiklin kining mga residente sa Kalamansig, Sultan Kudarat dihang mitayog ang magnitude 5.4 nga linog 1:05 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Ang uban misakay og motorsiklo padulong sa evacuation area sa Municipal Plaza. Saysay sa uploader sa video nga si Ansari Ansaw, nagpanik kuno ang ubang residente ilabi na sa barangay poblasyon atol sa pagtayog. Hinungdan nga mibakwit sila ilabi na ang mga nagpuyo sa daplin sa dagat bisan walay abiso ang LGU sa pagbakwit. Nag-alsa palutan ako sila ng gamit. Totally hindi pa naman sila pina-evacuate kaso tusa po silang umalis sa bahay nila yung mga tabi sa dagat. Nahadlok daw sila ilabi pa nga taud-taud ang pagtayog nga ilang mabati. Sumala ni Yus Cooper Naif Abay, mibakwit sab ang mga residente sa barangay Nalilidan sa Kalamansig ug miadto sila sa gitawag nga Kilometer 1 nga mas taas ug mas halapad nga lugar dihang nabati ang kusog nga linog. Gialalayan sab sa Coast Guard Station Sultan Kudarat ang pipila ka mga senior citizen nga bibakwit ug gipasakay aron dalahon sa evacuation center.
Hinuon sa karon, pipila ka mga residente ang mibalik sa ilang panimalay apan pagkagabii, subli silang matulog sa evacuation center. Human sa linog, nagpagawas dayon og class and work suspension order ang provincial government sa Sultan Kudarat alang sa mga lungsod sa Kalamansig ug Lebak. As of 6 a.m. sa January 28, nakatala na ang FIVOLC sa Sultan Kudarat area ug kapin 1,400 aftershocks. Hanggang ngayon po meron pong pagyanig paunti-unti po paulit-ulit. Minsan po malakas, minsan mahina. Sumala sa FIVOLC ang nasinating magnitude 5.4 nga linog sa Kalamansig, Sultan Kudarat, kaubanan ra sa nahitabong magnitude 5.2 nga linog ni atong January 20 nga giingong epekto sa paglihok sa Cotabato Trench. Hindi siya bagong event. Kauban siya sa mga linog atong January 20 hantod ron. According sa among director, this is a gradual release of strength along the Cotabato Trench. Subling pahinumdum sa Office of Civil Defense 12 sa publiko nga mosalmot sa ginapahigayong quarterly earthquake drill aron mahibaw-an ang mga angay himuon matag dunay linog. Dugang sab sa OCD-12, dapat sundon ang building code aron lig-on ang mga istruktura o ginaawhag sab sa buhatan ang mga residente nga dili magpatukod og panimalay duol sa fault line. Ikaw plano magpatayo ka ng bahay o mga building, huwag mo ilagay doon sa may mga fault lines. Kasi pag ilagay mo doon, sigurado yan pagkaroon ng earthquake, masisira yan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Samtang mga kapuso, doon na nasay kusog nga pagtayog nga nasinati sa Sultan Kudarat Province karong hapon lang. Busa nagsuspende og klase ug trabaho ang pipila ka lungsod sa probinsya, lakip ang South Cotabato. Ani ang report. Daw gisayaw ug makita ang pag-uyog ni ining sakyanan nga nakaparada sa usa ka balay sa Kalamansig, Sultan Kudarat, dihang mitayog ang magnitude 5.7 nga linog sa lungsod karong hapon lang. Alas 2:31 karong hapon dihang nasinati ang magnitude 5.1 nga pagtayog kung asa natala ang epicenter sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Human ang 16 ka minutos o alas 2:47 sa hapon, nabati na sab ang kusog nga linog nga miabot sa magnitude 5.7 sa susamang lungsod gihapon. Tungod niini, gimando ni Kalamansig Mayor Ronan Eugene Garcia ang preemptive evacuation sa mga residente sa coastal barangays. Nagpagawasab og suspensyon sa klase ug trabaho ang Surala LGU. Nagpagula sab og preemptive evacuation advisory ang lungsod sa Palimbang, Sultan Kudarat ug nagpahimangno sa mga residente nga mangandam sa pagbakwit sa taas nga lugar o sa evacuation center. Ang MDRRMO Palimbang ug Municipal Engineering Office ug BFP nagpahigayon sab og ocular inspection sa pipila ka gambalay ug tulonghaan kini aron masiguro nga luwas ang mga estudyante luyusan na sinating pagtayog. Bisan ang kasikbit nga probinsya sa South Cotabato, nagsuspindi sab og trabaho ug klase tungod sa sagunsong pagtayog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka babae human gidunggab sa makadaghang higayon sa iya mismong bana tungod sa selos sa Davao City. Samtang samdan sab ang inahan sa sospek dihang mipugong sa pagpanunggab. Nakaalerto si Argil Relator. Mga sama dinunggaban sa nagkadaiyang parte sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 27 anyos nga inahan sa Davao City. Ang suspect mismong 38 anyos nga bana ni ini. Nahitabo ang krimen sulod mismo sa ilang balay alas 8 Martes sa buntag. Tulog matud pa ang biktima dihang gidunggab sa iyang bana. Selos ang gitudlong hinungdan sa krimen. As alleged sa suspect sir no nga naa siya nabasa sa messenger sa iyang wife sir no nga allegedly nani siya lain so mao to nagselo siya o wala niya mapungan ang iyang kaugalingon sir no mao to nga while natulog ang iyang asawa iya kining nasaksak sir no. Samtang samdan ang inahan sa suspect kinsa mipugong dihang nakitang gidunggab sa iyang anak ang biktima. Ning attempt og kanang uwang sir no ang kining mama pero wala siya kapugong sa gibuhat sa iyang anak nga gisaksak kining mga biktima mao to nasamad siya while iyang giuwang iyang gipungan ang iyang anak. Naaresto ang suspect sa Ilarasab nga balay. Sumala sa kabanay, hagbay ra ang ginapasakitan sa suspect ang iyang asawa, hinungdan nga mulakaw kini.
Apan mubalik gihapon ang asawa, sanglit buot daw ni ini nga dili mabungkag ang ilang pamilya. Tungod sa bisyo, yan ang naununaan nga nilaki akong mangod. Duwa daw to kadlaw ay tulog niya siyang bisyo. Nauna niya na ikachat akong mangod. Ako ang kachat sa akong mangod, sir. Lain kaya akong pamino, gabi pa lang. Gipanubayan na sa kapulisan kung nalambigit ang suspect sa paggamit og illegal nga droga. Apan sumala sa barangay, notado na nga badlungon sa ilang lugar ang suspect. During my time, isa na siya sa mga notorious nga ginapangita diri sa akong barangay. Gani na ay mga record sa barangay nga manglungkab og balay, then involved po og drugs, and then usahay mukalit na siya og panumbag sa mga tao nga way sala. Kung makasala diri, gawas na po siya. Luwas ang tulo ka mga minor de edad nga anak, kinsa na karon sa kustodiya sa igsuon sa biktima. So karon nagaplano mi na istoryan po namo ang DSWD kung unsay gyud mahatag namo kanang sa mga bata. Ang suspect gidala sa ospital human gipa kung matud pa niya ang iyang ulo sa semento samtang anaa sa prisuhan. Pagpatay niya sa akong mangod, ako na ipagmamatay po siya. Pero karon di ako gusto mamatay siya. Gusto ko bang buhay niya dala-dalaw ng konsensya. Kung sa kamayo akong mangod siya. Kasong parricide o frustrated parricide ang atubangon sa suspect na ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Mikunhod ang presyo sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City karong simanaha. Sa pagpanubay sa GMA Super Davao sa mga merkado publiko, lakip sa dunay pag-ubos ang barilison sa 210 gikan sa 280 pesos per kilo. Moro-moro sa 250 gikan sa 290 pesos ang kilo. Bodboron sa 190 gikan sa 220 pesos per kilo ug pirit sa 180 gikan sa 200 pesos ang kilo. Apan dunay pag-usbaw sa tulingan sa 170 gikan sa 160 pesos ang kilo. Hinuon nagpabili ng presyo sa matambaka sa 240 hangtod 270 pesos matag kilo. Galunggong sa 220 pesos per kilo, bangus sa 200 pesos per kilo ug tilapia sa 140 hangtod 210 pesos ang kilo. Pagpasabot sa mga fish vendor sa Bangkerohan Public Market nga tungod kini sa balancing supply sa isda ning kasamtangan. Sagad sa mga supply gikan sa General Santos City tungod sa nihit ug kawadon og supply sa ubang lugar sa Davao Region tungod sa mga dagkong balut. Gilusad na sa provincial government sa Davao Oriental ang Paleng QRPH alang sa mas luwas, epesyente ug inklusibong digital payment sa probinsya. Sa impormasyon gikan sa Provincial LGU, gipangunahan ni Governor Nelson Dayanghirang ang paglusad sa programa nga nagtinguha sa mas lig-on nga digital economy alang sa mga market vendor, transportasyon, mga lokal nga panggamhanan ug konsumante. Sa pahayag ni Dayanghirang, andam ang probinsya sa pag-uswag ato sa digital age aron mapalapdan ang akses sa serbisyo, proteksyon sa katawhan, batok financial risk ug pagpalig-on sa investment promotion. Pangunahan ang programa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kauban ang Department of Interior and Local Government aron masiguro ang hapsay nga cashless transaction sa mga merkado ug komunidad. Gipasabot sa otoridad ngadto sa katawhan ang mga maglangkob sa programa, lakip na ang framework, e-payment adoption ug paglikay sa mga scam ug pagpanalipod sa digital financial space. Giangkon sa Davao Light and Power Company nga posible pang musaka ang singil sa kuryente sa bulan sa Pebrero tungod sa gipaabot nga pag-ubos sa supply. Sumala ni Engineer Enric Zartia, ang President ug Chief Operating Officer sa DLPC, sa pagpanubay sa GMA Super Davao, nagpadayag ang Power Sector's Assets and Liabilities Management Corporation nga minusa nila ang ginasupply nga kuryente sa DLPC tungod sa pag-ubos sa kapasidad sa planta. Gika sa 180 megawatts nga ginasupply sa PISAM sa DLPC, gilaraw nga paubsan kini ngadto sa 90 megawatts. Kuno galing mahinayon ang pag-ubos sa supply, posibleng muusbaw og 50 centavos ang matag kilowatt-hour nga singil sa kuryente o moabot sa 100 pesos sa matag 200 kilowatt-hour nga konsumo. Ning bago lang giaprubahan sa Davao City Council ang resolusyon nga nagahangyo sa PISAM nga dili idayon ang gilaraw nga pagpaubos sa isupply nga kuryente sa DLPC.
Sumala ni Konsehal Louis John Bungguyan, ang chairperson sa Committee on Energy and Water sa Davao City Council, ang PISAM ang nag-ooperate sa Agus Pulang Hydropower Plant nga labing baratong nga ginakuhaan og kuryente sa Mindanao ug nagahatod og 30% nga supply sa DLPC. Kuno galing mahinayon ang ilang gilaraw nga pagpaubos sa supply, dako ang posibleng epekto niini sa ekonomiya sa syudad tungod gawa sa pagdako sa bayronon sa mga residente, posible sab nga makaapekto kini sa mga mamuhunan o investors ug ang adlaw-adlaw nga operasyon sa mga kumpanya ug negosyo. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisuspindi sa LTO 11 ang lisensya sa usa ka taxi driver nga nagbinastos sa iyang pasahero sa Davao City. Lakip sa pagpagula og show cause order ang 90-day preventive suspension nga gipatuman sa LTO 11 sa lisensya sa mong taxi driver samtang nagapadayon ang investigasyon labot sa iyang pagbinastos sa babaeng pasahero niadtong January 20. Miatubang nasaba maong driver kauban ng operator sa taxi sa mga opisyal sa LTFRB 11 atol sa gipahigayong hearing. Sumala sa LTO 11 nga dili nila itolerate ang kalapasan sa Public Utility Vehicle Driver sa Safe Spaces Act. Posibleng mag-atubang og dugang silot ang driver, lakip ang operator, sanglit accountable ang operator sa binuhatan sa ilang drivers. Gikalingawan karon ang usa ka iring nga nagatabang sa iyang ferdad sa pag-ayo og motor. Wala daw mo mga kapuso sa helper ni Youth Cooper Steven de la Cruz gikan sa Governor Generoso sa Davao Oriental kay ang iyang helper ang mingkaniko nga si Mau Mau. Sumala ni Youth Cooper Steven, pirmi daw anaa sa ilawom sa iyang motor si Mau Mau. Matag na siya gina-adjust sa kadena o mubaklas niini. Mag-apil-apil daw kini ug musili pa sa ilawom kung wa pa daw kini natagbaw, mubalhin pagyud daw kini sa kilid. Daw nahimo na daw routine nilang duha ang susamang senaryo nga gikalingawan karon sa social media. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.